Mainit na issue ay ating pag-usapan. Muli po tayo nagbabalik dito sa parte ng ating programa na pag-usapan. Ngayon pong gabi, tulad natin nabigat kanina, tayo po ay nasa ating ika-204th episode. At ang ating pong tema sa programa ngayong gabi ay proteksyon sa mga manggagawang pangkalusugan, kalusugan ng mamamayan at pamamahalang walang katiwalian. Base sa naging kalalagayan ng ating bansa noong panahon ng pandemya ng COVID-19 at sa karanasan ng ating mga health workers noon, nagkulang talaga ang pamahalaan sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Di kaila sa lahat ang korupsyon at ang mga maling desisyon na ginawa ng gobyerno noon. Unang apektuhan ng malubha ang sambayanan sa kakulangan ng mga bakuna, mga gamot at serbisyo sa ospital at kawalan na rin ng maayos ng programang pangkalusugan. Ikalawa ay ang ating mga doktor, nurses at iba pang health workers dahil hindi sila naproteksyonan ng husto at hindi rin nabigyan ng kaukulang benepisyo. Ikatlo ay ang pagbagsak ng ating ekonomiya dahil sa pagsasara ng mga negosyo at pagkalas ng mga investors. Sana ay wag na itong muling maulit pa. Nasa ating pagbabantay, pagsusuri at pagigiit ng ating karapatang pangkalusugan upang mapagtuunan ng husto ang kailangang proteksyon para sa ating mga manggagawang pangkalusugan. Kapag tama ang benepisyo at proteksyon, makaaasa ng maayos sa serbisyo at ang mga mamamayan ang siyang higit na makikinabang. So yan po ang ating tema at yan ang ating konteksto. So ngayong gabi, tulad po na nabanggit namin kanina, meron tayong panauhin. At ang ika nga ay magbibigay ng, mag-i-introduce ng ating panauhin ngayong gabi ang ating kasamang si Cap Rene. Cap Rene? Okay, bali ang atin pong panauhin ngayong gabi ay nagmula po sa hanay ng pangkalusugang sektor at siya po ay midwife sa National Children's Hospital at siya rin po ay dating Pangulo ng Alliance of Health Workers o AHW. At siya rin po ay party list first nominee ng health workers. Walang iba kundi ang ating kasama sa lahat ng laban mula po sa Pilipinas, si kasamang Robert Trani Mendoza. Good evening, good morning, Kap Yeah, Robert. good evening, good morning kay Edwin, Karene, at sa lahat ng mga tagapakinig ng ating programa ngayong gabi. At lalong-lalo na sa ating mga OFW na nandito sa Europa at sa mga taga-subaybay po ng ating programa ngayong umaga, ngayong gabi po at sa umaga sa Pilipinas. Ang malaking karangalan po sa parte ng Ugnayan sa Impapawid, sa parte ko at sa kanila Prinet, ng lahat ng aming mga kasama dito na kayo ay muli namin naka-ugnayan ngayong gabi. Sapagkat hindi naman ito ang first time at alam naman namin na alam na lahat ng mga ay nga taga-subaybay ng ating programa na every time na kayo ay aming iimbitahan at magbibigay liwanag sa mga usapin lalo patungkol sa health ay lagi kayong available. So ngayong gabi po, may mga bagay tayong tatalakayin at ihimayin. At Caprile, baka meron ka dyan, ikaw na muna magbigay ng unang katanungan dahil alam mo naman, mas may Sige. alam pa dyan sa pati niya. Bali kasi gusto lang nating bigyan ng konting si Kap Robert na gustong malaman ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating sa ating programa kung kailan nabuo ang AHW at ano ang kahalagahan nito sa usapin ng mga manggagawang pangkalusugan kagaya ng mga nurse at ng midwife at ng iba pang sabi nga support services ng health sector. Nabuo po yung ating Alliance of Health Workers nung panahon ng Batas Militar, at mapalad tayo dahil maraming mga health workers na nagsusulong para mabuo talaga yung Alliance of Health Workers nung panahon ng Batas Militar. 1984, sa pamamagitan ng isang plano ng gobyerno na isara ang Quezon Institute, kaya doon nabuo, nagsama-sama ang mga health workers para pigilan ang pagsasara ng ating QI, yung ating Quezon Institute, na ito ay nagki-cater doon sa may mga sakit sa baga po, may mga TB na pasyente natin. Kaya during that time, kahit batas militar, nagsilabasan talaga po ang mga health workers, mga pasyente, mga bantay ng pasyente at mga mamamayan
para labanan ang pagsasara at pagsasapribado ng ating Quezon Institute. Kaya napakalaking halaga ito at namulat yung ating mga health workers na talagang kailangan talaga mabuo ang isang organisasyon na lumalaban doon sa karapatan at kagalingan ng ating mga health workers. Ayun. So, matagal na Okay. pala talaga itong ano. Matagal na pala talaga itong ano, itong Alliance of Health Workers. Yes, Kay 1980. Edwin, 40 years na po namin ngayong taon na ito at aming isi-celebrate ito by February po. Yun, congratulations. So in connection po dun sa unang tanong kanina, no? So 40 years na. At syempre, may mga members ang Alliance Health Workers. Bago ko po, ilan po ang members ng Alliance Health Workers sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas, na umabot na po tayo ng almost 37,000, both 37. public and private po ng mga health workers. So bilang miyembro po ng Alliance of Health Workers, yung 37,000 na kababayan nating Pilipino na nasa sektor ng health, ano naman po ang mga benepisyo? Ano po yung nagiging benepisyo bilang membro ng inyong samahan na Alliance of Health Workers? Ano yung pwedeng maging kapakinabangan niya? Let's say ako, halimbawa ako, member ako, ano yung magiging kapakinabangan ko bilang bahagi ng samahan? Ito po ay ang Alliance of Health Workers ay isang alyansa na kasama natin yung mga affiliated unions. Karamihan dito mga nasa papublikong ospital na under the Department of Health at ang kanilang mga benepisyo ay nakabatay doon sa kanilang mga collective negotiation agreement. Mayroon silang mga CNA, ang sa private ay may mga collective bargaining agreement. At maraming mga benepisyo na inilaban ng ating Alliance of Health Workers. Like for example, nakagawa tayo ng batas ng Magna Carta of Public Health Workers na doon ang daming benepisyo na kukuha ang ating mga health workers. Meron silang hazard pay, meron silang night differentials, meron silang subsistence allowance, clothing allowance, at marami pag po iba. At ito ay talagang inilaban ng ating mga naging unang pangulo, lalo na sa panahon ni Karen, si Dr. Mendalos Quesada, yung unang naging pangulo, na isang nurse din, professor, galing sa UP Manila. Dito ang Alliance of Health Workers ay kami po ang gumagabay sa ating mga union para doon sa usapin ng kanilang mga benepisyo, usapin ng kanilang mga karapatan para ilaban doon sa management talagang na dapat talaga nila ilaban nila ito para yung kanilang mga safety, protection and welfare ay dapat talaga matugunan para yung ating mga health workers ay talagang magkaroon ng maayos na working condition para doon sa kanilang pagtatrabaho sa mga ospital. So follow up ko Talagang lang po, ito pong mga members na 37,000 na kababayan natin sa sektor ng pangkalusugan. Ito po yung mga nurses and midwives. Wala po kasama dito mga doktor o mga Ah, manggagamot. ang ating doon sa ating batas ng Magna Carta Public Health Workers, lahat po na nagtatrabaho sa ospital ay tinatawag na public health workers. Kaya kasama ang doktor, kasama ang mga janitor, mga security guard na nagtatrabaho sa ospital kasi batay sa ating doon sa ating definition ng public health workers ay kasama po ang lahat ng nagtatrabaho sa loob ng hospital from the utility worker papunta po sa mga doctors. Yun, malinaw. Kaprile, baka may follow up ka please. talagang madugo talaga ang struggle ng hanay ng mga manggagawang pangkalusugan dahil talagang marami na ang namatay lalo na nung pandemic at hanggang sa ngayon ang sabi nga ang pilit na hinahanap na kasagutan pagdating doon sa rights and welfare hanggang ngayon parang ang ganit o ang kunat mong makuha kaya hindi natin alam kung hanggang kailan makikipagbuno ang mga hanay ng manggagawang pangkalusugan para lamang makamit yung sinasabi nating mga nakabubuhay na sweldo. Ganun pa man, ano ang Robert, ano ang sitwasyon ng manggagawang pangkalusugan sa loob at labas ng bansa? At papaano natin maipatataas ang sahod, mai bilang mga migrante, hindi ba nakakaranas ng mga sinasabi nating paglabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na yung mga OFW yung health workers?
Karaniwan talagang nakikita natin na ang laki ng kakulangan ng ating gobyerno doon sa usapin ng mga welfare and rights ng ating mga health workers po ano. Wala pa ngang pandemya, talagang mayroon ng chronic understaffing, mababa ang sahod at saka nandiyan yung contractualization tuloy-tuloy. Kaya ito yung ating nilalaban nung December 10 International Human Rights Day, sumama ang mga health workers para ipanawagan sa ating gobyerno na tinatawag niyo nga kaming mga bayani sa panahon ng pandemya pero hindi namin nararamdaman mula sa gobyerno kung ano ba talaga yung sinasabi niyong mga bayani kami pero sa usapin ng ratio ng nurse to patient ratio is ang sinasabi ng Department of Health, 1 nurse is to 12 patients pero hindi nangyayari. 1 nurse is to 60 patients, 1 nurse is to 100 patients. Mas malala pa sa National Center for Mental Health, 1 nurse is to 250 patients. Tapos nandiyan, ang trabaho ng mga health workers ay very vital at essential ano. Buhay ang aming pinapangalagaan, nandiyan yung tuloy-tuloy na contractualization. Bakit mayroong gano'n? At kasama yan sa nilalaban natin na dapat magkaroon talaga ng plantilla positions, regular plantilla positions para hindi ma-demoralize yung ating mga health workers. And then, nandiyan pa rin yung yung napakababa ng sahod kaya tuloy-tuloy ang ating mga health workers na umaalis ng bansa for a greener pasture para magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Ang Alliance of Health Workers ay nangunguna din doon sa panawagan natin sa Kongreso, naglalabi tayo para itaas talaga ng nakabubuhay na sahod ang mga health workers. At the same time, nilalaban natin yung napakaliit na budget para sa kalusugan. Sinasabi nga sa top 10 agencies, pangatlo ang Department of Health. Pero kung titingnan natin, napakalayo ng agwat niya, excuse me, napakalayo ng agwat niya doon sa pangalawa, yung DPWH, almost 800 billion, pero pagdating sa pangatlo, yung health, nasa 200 million lang, billion, mga ganyan. So, ang layo talaga. At nakikita natin na talagang hindi talaga prioridad ng ating gobyerno ang usapin sa kalusugan. Bali follow up lang ka Robert, Hindi bali pa, hindi yung pa. halimbawang nurse na nag-abroad, pumunta sa Amerika, sa Canada o saan pa man sa Saudi, paano mo maipapaliwanag yung sweldo ng isang Filipino nurse sa sweldo ng American nurse o Canadian nurse? Pareho Ah, ba na sila? Yeah, napakalayo po ang agwat ano sa Southeast Asia, tayo ang pinakabarat na magpasahod sa mga health workers. Imagine kahit nga lang sa Singapore na lang or sa Malaysia, nasa 235,000 na yung kanilang sahod. Samantala yung ating mga nurses, buti nga isinulong natin yung ma-upgrade yung sahod ng ating mga nurses ngayon sa public ano. So yung entry salary ng ating mga nurses ngayon nasa salary grade 15, so nasa 32,000 something yan. Ngayon nasa 36 na. Pero ang kawawa, mas lalong kawawa dahil devolved yung ating healthcare system, mas lalong kawawa yung mga nasa local government units. Kasi, kunwari 36,000 ka nasa NCR, nasa under the Department of Health, pero ang sahod ng mga nurses sa mga local government units kaya dahil devolved, nakabatay kung anong 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 klase ka ng municipality, either 5th class ka or 6th class, mas mababa pa doon sa 36,000. Mas masahol pa Ka Edwin, yung ating mga nurses na nasa private, mayroon pang sumasahod na 10,000 to 15,000. Gano'n gano'n kalala kaya talagang ang ibang mga nurses natin kumukuha na ng experience, umaalis talaga ng bansa. Kaya ito yung lalo na sa PGH ngayon at yung, talagang naging national hospital natin, every month mayroong mga 6 to 10 nurses ang nagre-resign para lang umalis ng bansa. So, pagod na pagod din yung ating mga nurses, mga iba pang mga health workers dahil kulang na kulang yung ating mga health workers sa ating mga hospital. At saka idagdag ko na lang din, bali kasi nagtrabaho din naman kasi ako sa ospital sa Saudi Arabia. Bali kasi ang entry level nung isang Filipino nurse, halimbawa pagdating sa reals. So sweldo ang isang Filipino nurse ng 4,000 reals. Pero ang katumbas na kapareho niyang nurse din, kaparehong trabaho, kaparehong posisyon na nanggaling sa UK, nanggaling sa Canada, ay mas mataas ang sweldo. Kaya isa yun sa sinasabi nating magkaiba ng sinusweldo ang kaparehong nurse pero
dahil nanggaling ka sa mahirap na bansa, hindi mo katumbas ang ipapasweldo sa'yo kumpara doon sa nanggaling sa mga first world country. Kaya isa yon sa sinasabi nating magkaiba talaga ang level nung kumbaga sa kung may salary standardization sa abroad, hindi rin siya standard. Magkaiba Yes. din ng level. Ang puti, sabi nga, pag puti ka, mas mataas ang sweldo mo kahit pareho lang ang trabaho ninyo nung mga Orientals o Asian countries. Kaya isa 'yon sa nakakalungkot na pangyayari na dinaranas ng ating mga nurses, at ang nakapagtataka, ang labor department natin hindi maisulong yung ganung pagkakaparehas, samantalang pareho ng pinag-aralan. Hindi natin maintindihan ngayon kung bakit magkaiba ng sweldo. So isa 'yon sa mga naging karanasan ko rin doon sa bansang Saudi Arabia, kaya nakakalungkot din. Tama po ka rin. Edwin. Yeah. Dagdagan ko Sige, lang sige. po kasi dito po kung titingnan natin sa ating DOLE ang level kasi ng nurses natin, yung professional nurses, nasa agricultural level. Hindi nila ina-upgrade pa yung ating level na mga professional tayo, dapat nasa mataas naman kahit paano yung level niyan. So kung titingnan natin, under agricultural pa rin ang level ng ating mga nurses, kaya ganoon ang nangyayari. Talagang yung pagsulong mo or paglaban mo para itaas ang sahod, hindi mo talaga makakayanan. Pero as far as Alliance of Health Workers is concerned, talagang kahit paano naano natin, mayroon tayong kunting tagumpay para maitaas ang sahod ng ating mga health workers, lalo-lalo na yung ating mga nurses. Yung Magna Carta, isang malaking tagumpay yon sa usapin ng health workers. Tama mo ka rin yung Magna Carta ngayon nga isinusulong natin dahil 1992 pa yung Magna Carta Public Health Workers, isinusulong nag-file na tayo sa lower house para sa amendments kasi parang wala ng yung mga benepisyo doon hindi na masyadong obsolete na at hindi na nakabatay sa kung ano yung talagang totoong kalagayan ngayon ng ating mga health workers. Kaya nag-amend tayo para ayusin yung hazard pay, yung night differentials, yung overtime pay, at iba pang mga provisions doon sa ating Magna Carta Public Health Workers. Ayos, dapat. Edwin. Yung tanong ko kasi na medyo nasagot na ng ating Panginoon ngayong gabi, yung patungkol sa usapin ng pasahod. Alam mo yung benepisyo tsaka yung mga benepisyo. In fact, yung tulad ng tinalakay ng ating tema at saka ng ating konteksto, yung tungkol doon sa COVID-19 nung nangyari, alam naman natin lahat na ang unang-unang humarap at siyang kauna-unahang sinagasa ng pandemya ay yung ating mga health workers. At hindi natin malilimutan na kung saan yung mga kakarampot na benepisyong ipinangako sa ating mga health workers tulad ng nurses, doctors, midwives at iba pa na siyang mismong kauna-unahang first online, sabi nga first online na humarap. Marami pa nga yata hindi pa rin nabibigyan hanggang ngayon mga pinangako ng gobyerno Duterte. Maraming hindi nabigyan, yung iba nangamatay na, hindi pa rin nakatikim man lang ng kahit kapirasong benepisyo na sinabing ipinangako sa kanila. At tulad nga ng hindi naman lingid sa karat, tulad tinalakay nyo rin kanina, ang Filipino nurses, ang isa sa kinikilala sa buong mundo, hindi lamang sa Saudi Arabia, lalo tigit sa parte ng Estados Unidos, ng Canada, at lalo tigit sa Europa. At isa pa nga sa mga bahagi ng mga pag-aaral, ito kung totoo, kung sasangayon ang ating panauhin, na sangayon sa pag-aaral, ang minimum na ginagastos ng isang para makapagtapos ng kursong nurse ay minimum ay 500,000 pesos. Yes. So pagpasok mo pa lang, kung sasahod ka ng 15,000 pesos, paano mo babawi ito? Di ba? So kaya ang main dream ng bawat isang nursing student pagka-graduate niya is talagang kumuha lang ng eksperyensya and then lumipad na. Dahil talagang sila isa sa mga sektor na talagang hindi binibigyan ng pansin. So, alam naman natin lahat na napaka-importante ng usaping pangkalusugan. Paano kung ang mga nurses, doctors natin, midwives ay umaalis? Di ba? So, sa ating panahon, ngayong
hindi pa din nababago ang hinaing ng mga manggagawang pangkalusugan. Napag-usapan na namin ninyo kanina yan. Natalakay na po ninyo. Patungkol naman po dun sa, natalakay na natin yung sahod. Patungkol naman po dun sa sa usapin ng contractualisasyon. Ito po ba, kayo bilang isang leader ng sektor ng health, at alam naman natin na nabanggit kanina sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay first nominee para sa party list. Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon na mahalal bilang isang kongresista, representante ng party list, ano po ang masasabi niyong pwedeng solusyon na maihahain ninyo para sa sektor ng health na yung privatisasyon at saka yung contractualisasyon ay kahit pa paano mabigyan natin ng solusyon at matuldukan ang problema dyan? Kami po meron kaming plataporma dito sa Health Workers Party List at mapalad tayo, pang third attempt na natin ito sa COMELEC na para marehistro. Yung una, nagkaroon tayo ng Action Health Workers pero may mga technicalities na tiningnan ng COMELEC, so hindi tayo nakapasok. Pangalawa, yung Nurses United. Ganun din ang reason, may mga technicalities din at ayaw talaga tayo papasukin. At mabuti na lang sa ngayon ay talagang mayroon tayong mga pagkilos para negosasyon sa COMELEC para marehistro tayo at mapalad tayo na narehistro tayo at nagkaroon na tayo ng totoong boses para sa Kongreso, para sa mamamayan at para sa mga health workers. May tatlo kaming major na plataporma, ay ito yung para sa kabuhay. Ang una ay para sa kabuhayan at kapakanan ng mga health workers. Doon tatalakayin natin yung magkaroon ng nakubuhay na sahod para sa lahat ng health workers. Dapat mayroong ligtas at sapat na bilang ng health workers, kumpletong benepisyo para sa lahat. Kailangan magkaroon din ng Magna Carta ang private health workers dahil mayroon na tayo sa public. So, kailangan din yung mga nasa pribadong sektor. Ang ating mga health workers ay dapat magkaroon ng Magna Carta, and then sisiguruhin natin yung natapusin na yung contractualization, dapat mayroon tayong kasiguruhan sa trabaho, gawing regular lahat ng mga health workers. And then yung karapatan sa pag-uunyon at sama-sama pagkilos, dapat maikitin natin doon sa usapin ng amendment sa Magna Carta Public Health Workers. And then makataong pagtrato sa kalagayan at sa paggawa, and then protection ng health workers at libre at angkop na continuing professional education. Pangalawa, sa aming plataforma ay yung para sa kalusugan ng mamamayan. Alam natin na hindi solusyon ang PhilHealth at alam naman natin na ang daming corruption sa PhilHealth. At in fact, mayroon silang binalik na 89.9 billion sa kaban ng bayan na dapat palawigin talaga ang kanilang scope at dapat dati naman wala namang PhilHealth, mayroon tayong ang panawagan natin at magkaroon ng libreng serbisyo pangkalusugan kasi dahil nagbabayad tayo ng tax, dapat ibinabalik ito ng ating gobyerno sa ating mga mamamayan ng libre. Kasi kung titingnan natin ang mga pag-aaral ng Avon Foundation, mas malaki pa yung out of pocket ng mga pasyente natin na pinabayad para sa mga pag-hospital. At dapat talaga ang ating magkaroon pa rin ng libre at ligtas na gamot, and then sapat na budget sa kalusugan, sapat na mga hospital, health center, rural health units at barangay health station na may sapat na bilang ng health workers at kumpletong kagamitan at gamot. And then yung pangatlo, dahil alam naman natin na may mga corruption, so gusto natin magkaroon ng mabuting pamamahala or malinis at tapat na pamamahala ng ating gobyerno. Nung panahon ng pandemya may mga tayo issue ng corruption doon sa Pharmally at wala namang nanagot. Si Secretary Duque, in fact, yung kanyang kaso sa ombudsman ay dinismiss dahil hindi na raw siya government employee. So dapat panagutan pa rin niya yun, mayroong mga criminal case na at ang daming namatay na mga health workers at hindi nga natin alam, baka doon sa mga expired na mga PPEs, doon ang galing yung isa sa mga source ng pagkamatay ng mga health workers. So ito yung ating tatlong major na mga plataforma at alam natin na kung papalarin tayo sa lower house na makapasok talagang igigit natin yung mga platapormang ito para magkaroon tayo ng libreng serbisyo pangkalusugan sa mamamayan at the same time magkaroon ng safety, protection, and welfare ang ating mga health workers. Yun. So kung tama ang aking pagkakaunawa, so ang main priority, isa sa main priority yung Magna Carta. Yes Dahil po. nga medyo hindi na updated, marami kayong
gustong ipasok dito at alisin na hindi na akma sa pangkasalukuyang sitwasyon ng ating sektor ng health. Pangalawa, yun nga ang contractualization, di po baga, yun nabanggit niyo kanina. So, ano ko lang po, yung ibig sabihin, may ilang personnel po ang kabuuan ng ng sektor ng health sa ating bansa, public at saka private. May ilan po? Total. Yeah. As far as Department of Health is concerned, lalo na sa panahon ng pandemya, umabot tayo sa 1.8 million na mga health workers, both public and private na mga health workers. Ito yung datos galing sa Department of Health na talagang iginigiit natin na dapat talaga mabigyan talaga ng solusyon doon sa usapin nabanggit natin yung nung COVID-19 benefits yung health emergency allowance na talagang dapat lahat ng health workers ay mabigyan talaga. Imagine, yung ating Pangulo last SONA niya, sinasabi niya kukumpletuhin na niya yung mga health workers mabigyan ng health emergency allowance at nagre-release ng 27 billion para makumpleto. Pero as far as Alliance of Health Workers is concerned, yung Health Workers Party List, alam natin ang datos na marami pa rin nasa pribado at mga nasa local government units ng mga health workers ang hindi pa rin nakakatanggap. Kaya isinusulong natin to at gusto ko lang ipagmalaki na during the pandemic, doon sa mga pandemya, ang Alliance of Health Workers na nagsulong para sa safety, protection, and welfare ng mga health workers. Kasi kung walang EHW during that time, talagang maraming mga PPEs, wala ngang nakikipaglaban. So, tayo yon kahit sinasabing bawal lumabas, pero ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng mga ward protest, nagkaroon tayo ng mga series of yung parang pwede nang lumabas. Nagkaroon tayo ng mga kilos protesta sa Department of Health, sa DBM, at kay President Digong, sinulatan natin na dapat talaga i-prioritize ang ating mga health workers at napilitan siya na mag-release ng budget. Kung hindi pa tayo bumilos, talagang siguro milyones ang mamamatay nating mga health workers. Sa usapin ng COVID, isang tabi na natin yung nakaraang gobyerno dahil talagang alam naman yan ng lahat. Alam niyo sa buong mundo na isa sa pinaka-inutil na humarap sa problema ng pandemya yung nakaraang gobyerno. Na kung saan, ginamit pa nila ang pandemya para gumawa ng mga kabulastugan at pagnanakaw sa kaban ng bayan sa panahon mismo na kung saan ang mga kababayan buong mundo merong problema sinamantala pa nila. Ibig sabihin, 1.8 million yung health workers. 1.8 million. Yes O po, mga 1.8. kababayan kong health workers sa buong Pilipinas, 1.8 million. Ha? Ibig sabihin, nandito ang ating kasama na umaharap para sa inyong interes at para sa inyong kapakinabangan, ipaglaban ang karapatan ninyo. Aba, ang pagkakaalam ko, pag meron kang at least 300,000 votes, pasok na. Magkaisa. May yung mga ACT teachers na ibinoboto ng mga guro at sinusuportahan, pinapatuloy na sinusuportahan, pagkaisahan naman natin, ika nga sa susunod na mga panahon, sa 2025, sama-sama sana magkaroon ng pagkakaisa ang lahat, 1.8 million health workers sa buong bansa na magkaroon sila ng representante sa Kongreso. Di ba? Kaprene, baka meron kang paliwap. Tuloy po, sagot po niyo. Sige. Tama po kaya Edwin kasi tayo ngayon ang ginagawa lang natin dahil tayo ay bago pa lang sa politika at wala pa tayong pondo. Ang ginagawa namin is nanghihingi ng mga donasyon at yung ating mga health workers ay ating hinikayat kasama ang kanilang mga pamilya at ibang pagmamamayan na talagang mamili na tayo, wag na tayo magpabudol at mamili na tayo kung talagang sino ba yung mga totoong representante lalo na pag sa usapin ng party list na yung marginalized sector kasi alam natin na may mga Supreme Court order, kaya yung mga mayayaman dyan, yung mga political dynasties ay tumatakwas parties, parang ginagawa ng negosyo. Kaya sana yung mga health workers natin, mamamayan natin sa bansang Pilipinas at saka sa OFWs na bumuboto, sana mapili at may boto yung ating mga totoong mga party list na nagre-representa sa marginalized sector. Kasi sa ngayon, ang daming mga iba't ibang mga party list na hindi naman talaga totoo nagre-represent sa mga marginalized sector. Nandiyan yung mga buong pamilya niya, nandiyan na
at hindi lang natin ma-mention pa, pero ang daming ano, ka-Edwin at saka ka-Rene ano, yung ating mga, parang ginagawa na lang negosyo yung politika. Meron, Kaya meron yung taga Cavite, yung senador ngayon ng pamilya na sila-sila din lang ano, di ba? sila-sila rin 'yun, opo, ka-Bedouin, kaya sana, bigyan tayo ng pagkakataon na talagang irepresenta ang mamamayan at ang mga health workers sa usapin ng kalusugan. Kasi, alam naman natin na ngayon may mga congressman tayo, like for example, yung Committee on Health, si Congressman Gatto from Batanes ano, pero hindi naman nila mayroon tayong, chairman ng Civil Service, Congresswoman Tutor. Pero hindi naman nila binibigyan ng prioridad ang usapin ng kalusugan. Kaya kailangan talagang may isang representante na talagang ang ating focus is yung kalusugan talaga ng mamamayan at yung safety and protection and welfare ng mga health workers. Doon sa 1.8 million health workers sa buong Pilipinas, hindi naman mahirap hanapin yung pangalan na dapat ninyong suportahan. Yung palang pangalan, the Health Workers Party List, yun ang tuldukan ninyo pagdating ng eleksyon dahil ika nga, Tama po. yan yung ika nga ilalaban para sa interes ninyo, di ba? Opo, tama po at hanapin lang yung number 101 health workers 101. party list. 101. Napakadali pa, 101. Parang radio station ang dating, di ba? Oo nga po. Kapre, Kapedwin, mayroon nga kaming ano, may usapan kami last time bago mag-raffle doon sa Comelec. Sabi namin, sana maging number 1 ang Health Workers Party List. Ang daming nagdasal po kasi kaya naging 101. Pero sabi nila maganda pa rin yung 101 kasi parang sa college, yung unang kurso mo, may ganyan. Tapos may mga very ano daw yung 101 na yan, na pwedeng itatak sa utak ng mga butante natin na mabilis lang tandaan 101 Health Workers Party List. ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo, Ka Robert, na susuportahan ko yung partido mo. Susuportahan namin ang party list ninyo. Totoo lang. Actually, kakampanya ko yan dahil alam ko yan talaga napaka-importante niyang anong yan. Dahil Maraming alam salamat, naman natin, Edwin. very marginalized at talagang kitang-kita ko dahil kita namin dito sa Italia kung gaano ang kaibahan ng pagtrato at ika nga ay mga benepisyong tinatanggap ng mga health workers dito sa Italia, sa Europa, kumpara sa mga sa parte ninyo. Kaya sabi nga kanina sa iyo kanina, almost 99% nag-aaral pa lang para maging nurse or doktor. Ang pangarap nila kung paano na makaalis after na makagraduate. Dahil alam nilang talagang kanga wala, 15,000 pesos a month. Paano mabubuhay doon, di ba? Kaprile, baka may follow-up ka, please. Okay. Bali kasi bukod sa usapin ng sweldo, Ka Robert, ano ba ang bilang driving force na kaya nag-a-abroad ang ating mga health workers? Ano ba ang nakikita natin para makita na hindi na sila mag-abroad? Pwede ba 'yon? At kaya ba nating maibigay ang ganong klase ng bukod sa sweldo, iba pang mga insentibo para maranasan ng ating mga health workers sa Pilipinas na magkaisip na wag nang mag-abroad. Pwede kaya 'yon? Puwede po 'yun ano Kaprini ano at Kapedwin na talagang yung ating mga health workers ay maisip na nila na manatili na lang sa Pilipinas. Kaya isinusulong natin ngayon yung sahod talaga na entry salary for both public and private health workers na 50,000 kasi sabi namin kung nasa 50,000 na 'yan, mami-minimize na natin yung mga pag-aalis ng ating mga health workers, especially nurses. Tapos isinusulong din natin yung 33,000 entry salary for both public and private na salary grade 1. So, kung meron ka ng 33 ngayon, kasi ngayon, currently, Kaprini, yung ating entry salary ngayon ng ating salary grade 1 ay tumaas man ng konti, pero hindi pa rin nakabubuhay. Nasa 13,500 lang ang ating sahod ng ating mga health workers ngayon, yung entry salary. Pero kung batay sa Ebon Foundation para magkaroon ka in a family of 5, dapat yung entry salary ngayon para mabuhay naman yung ating mga health workers from both the public and private, ang panawagan talaga natin is 33,000
per month, and then 1,200 sa private sector. Kaya nga ang gusto rin natin maliban sa sahod dapat magkaroon talaga ng totoong plantilla positions. Merong regular plantilla positions ang ating mga health workers dahil alam natin na 'pag contractual ka, kung ano man ang natatanggap ng mga benepisyo ng mga regular, hindi nakakatanggap ang mga contractual health workers at nakakalungkot kasi kung kahit contractual ka, ginagawa mo ang trabaho ng mga regular na trabaho ng mga health workers at ayaw natin ng ganyan. At the same time, magkaroon talaga ng renationalization. Ibalik sa national ang ating mga devolved na healthcare system kasi alam natin na marami sa local government units ang napopolitika ng mga health workers dahil kung hindi ka bumuto kay mayor, kay governor, itatapon ka na lang kung saan-saan at prayoridad ni governor, ni mayor yung kamag-anak para i-hire. So ito yung ano natin na dapat ibalik talaga, magkaroon talaga ng isa sa ating panukala sa legislative agenda is yung renationalization. Pero kung nakita naman natin na mayroong isang city or isang provinces na maganda naman yung pamamahala ng mayor, priority niya yung health at yung kanilang sahod ay nakabatay din sa NCR, sa national, hindi na natin 'yan, isasama sa renationalization. Kaya ang priority natin sa renationalization yung fifth at sixth class na municipality na, hindi man lang nakakapag-implement yung benepisyo ng Magna Carta Public Health Workers. Imagine yung ibang ating mga nasa LGU dahil devolved nga, ang kanilang mayroon na silang wala silang hazard pay, hazard lang meron sila pero yung pay wala. Kasi kulang ang budget ng ating mga nasa local government units. Kaya gusto natin na kasama ang mga local government units health workers ay dapat maibalik sa national para magkaroon na punduhan. Kasi itong nasa national, inilaban din yan ng Alliance of Health Workers para maisama sa GAA, sa General Appropriation Act, yung mga benepisyo ng Magna Carta. Ang kawawa ngayon dahil hindi nga naisama sa GAA yung ating benepisyo sa Magna Carta sa LGUs. Kaya sila, kahit sa national, nasa 25% na yung hazard pay from salary grade 19 and below, sila nasa 5% pa lang yung iba. Yung iba wala talaga, hazard lang, walang pay ang kanilang tinatanggap. Talagang ganun kalala ang sitwasyon ng ating mga health workers na devolved. Naku talaga, no? Ah, yung kasalukuyang sistemang pangkalusugan, talakayin naman natin, baka pwede mo kami bigyan ng konting kaliwanagan dito sa usaping ito. Alam naman natin ang ating bansa ang may pinaka-nahuhuling sistemang pangkalusugan, hindi lamang siguro sa Southeast Asia, kundi sa buong mundo. Marami nagkakasakit ang hindi makapagpagamot at tinatanggihan, lalo na ng mga pribadong ospital. Alam mo na, kahirapan dahil walang kakayahang magbayad at lumulubha hanggang to the point na bawian pa ng buhay. Ang iba naman ay may kakayahan magbayad. Swerte sila. Kahit papaano, kagaya ng ibang OFWs, ang mga nagbabantay sa kanila sa ospital ay nagiging utusan, kagaya ng pagbili ng gamot o kaya ay may mga babayaran bago ang gamutan, kaya matinding puyat ang inaabot. Sadyang ganito ba yung sistemang pangkalusugan na umiiral sa ating bansa? Anong pwedeng maging solusyon para magkaroon ng pagbabago sa mga problemang ito? Yeah. Kapedyo no, Kapreni, alam mo, walang pagbabago ang ating sistemang pagkalusugan. Sistema natin ay bulok pa rin, komersyalisado, tapos yung usapin sa pag-aaral ay westernized So, walang nabago kasi ang ginagawa sa atin ng ating gobyerno parang ginagawang negosyo yung ating sistemang pangkalusugan. Instead na magkaroon ng libreng serbisyong pangkalusugan, nandiyan pa yung mga pulisiya ng revenue enhancement na dapat maningil, na dapat libre at nakakalungkot dahil yung ating budget sa kalusugan ay instead na panawagan ang rekomendasyon ng WHO ay 5% of the gross domestic product. Sa ngayon kung titingnan natin, nasa 1% lang yung budget pangkalusugan sa ating bansa at hindi ito sapat dahil alam natin na out of 42,000 barangays, 23,000 lang yung mayroong barangay health stations at 5 sa 10 Pilipino, sinasabi ng Department of Health, ay namamatay na lang na hindi nakakakita ng doktor o health facilities. Pero
anong ginagawa ng ating gobyerno kahit mayroong mga datos na ganito, hindi pa rin binibigyan ng prioridad. Nandiyan pa rin yung tuloy-tuloy na privatization ng mga hospitals, nandiyan pa rin yung mga budget cuts, at nandiyan pa rin yung pagbabawas kagaya ngayon yung sa PhilHealth na ginagawang negosyo na yung ating mga kababayan na nagbabayad monthly, at in fact maraming corruption at sobra-sobra ang budget. So, talagang hindi, kung yung political will talaga ang kailangan diyan na talagang ibigyan ng prioridad ang ating, kalusugan, ang budget pangkalusugan. Kasi kung magkaroon man lang yung kahit 5% lang of the gross domestic product ibigay lang sa budget pangkalusugan, siguro po yung ating mga health workers sa usapin ng mga benepisyo, sa sahod po lalo na kung may pamilya ka dito sa Pilipinas, maiisipan mo na talaga na, manatili lang ako sa Pilipinas dahil, so far kung matuloy yung aming panawagan for 50,000 salary, interest salary for the nurses both in public and private, possible yung ibang mga health workers, mga nurse, especially nurses, hindi na sila mag-iisip na umalis ng bansa. At the same time, dapat talaga yung regular plantilla positions, igiit na. Kasi imagine mayroong 20,000 vacant plantilla positions na matagal ng pinapanawagan natin na buksan na ito para doon sa ating mga health workers. Kaya nga, during the deliberation ng budget, alam negative naman tayo do'n talagang iginiit natin na, buksan na itong 21,000 na bakanteng plantilla positions dahil alam natin na mayroon tayong chronic understaffing. Chronic staffing talagang na grabe ang pagod pa ang mga health workers. Sa ngayon nga, hindi pa bumabalik yung iba sa 8 hours duty. Nasa 16 hours, nasa 12 hours pa duty ng mga health workers. Kaya pagod na pagod ang ating mga health workers. Buti na nga lang sabi nga namin, what if kung talagang, tuloy-tuloy yung, exodus ng ating mga health workers, what if kung pagod na, may burnout na, sino na ang mangangalaga sa ating mga mamamayan kung talagang tuloy-tuloy na hindi tugunan ng ating gobyerno ang usapin ng chronic understaffing, mababang pasahod, contractualization, nandiyan yung privatization pa rin ng ating mga ospital. So, talagang babagsak ang ating healthcare system 'pag ganyan ang mangyayari at hindi papansinin ng gobyerno ang ating, kalusugan ng ating mamamayan. Talaga ngang kulang talaga. Kung nabanggit mo nga kanina, 1.8 million sa populasyon na halos 120 million, talagang kulang nga, di ba? At yung usapin ng ibig ko sabihin na nabanggit na mention mo kanina yung tungkol dun sa yung tungkol dun sa total libreng healthcare system. Hindi yung alam naman natin na negosyong PhilHealth, di ba ga? Universal Health na yan. So, panawagan, hindi lamang sa 1.8 million health workers sa buong Pilipinas, kundi sa buong 120 million na mamamayang Pilipino. Ito yung ika nga makikipaglaban para sa interes ninyo. Interes natin na magkaroon tayo ng totally libreng healthcare system. Yung the Health Workers Party List 101. Tanda natin, madaling tandaan. 101, di ba, Ka Robert? Ha? Yes po, Madaling opo. tandaan. So, Kapre, baka may susunod ka pang tanong. May dagdag lang akong katanungan. Bali, bilang isang nasa pangkalusugang sektor, ano ang tingin mo sa Universal Healthcare Law? Alam natin yung universal healthcare, ang tawagan namin hindi yan universal healthcare, ang tawag namin universal health coverage kasi naniningil siya at insurance ang padating. Hindi tayo, sang-ayon dun sa sinasabing UHC na yan dahil alam natin na patungo ito sa privatization ng ating healthcare services. Kaya, ang gusto pa rin natin gusto natin mag-legislate kung papalarin tayo na magkaroon talaga ng free, comprehensive na public healthcare. Ito yung, lahat ng mga Pilipino ay mayroong access doon sa kalusugan at hindi hindi ka tatanungin pagdating sa ospital, miyembro ka ba ng PhilHealth? O hindi, wala ng gano'n. Dapat, gusto natin na, dati naman mayroon namang gano'n na libre ang kalusugan at pag-uwi mo nga mayroon kang pangbaon na na gamot for your, para sa iyong therapy So, bakit hindi magawa? At in fact, ang dami-daming pondo, confidential funds, intelligence funds, nandiyan yung Maharlika funds. Kung gusto, maraming paraan, pero 'pag ayaw, maraming dahilan. Kaya ayaw natin sa universal healthcare kasi, patungo ito sa privatization,
maniningil na ang ating gobyerno, ang ating mga ospital sa ating mga mahihirap na kababayan. In fact, hindi nga nakabubuhay yung sahod tapos, kaya nga, sinasabi nga ng Department of Health, sila na mismo nagsabi na ang daming namamatay ng mga Pilipino na hindi nakakita ng doktor o health facilities. How much more dito sa universal healthcare na 'to na, 'pag dadaan ka muna sa primary healthcare at in fact itong mga primary healthcare na mga facilities ay nagbabayad din ito para marehistro din sila. Siyempre alam naman ilibre din yung ating mga pasyente pero 'wag na sanang umabot pa sa gano'n dahil alam natin na, sa dinami-dami ng mga problema ng ating mga kababayang Pilipino dapat talaga hindi ito gawing negosyo ang kalusugan. Bali, kung papalarin ka Robert, pangungunahan niyo ba ang pag-repeal ng Universal Healthcare Law? Yes po, isa 'yun sa mga gusto natin kasi 'pag once na i-file natin yung free comprehensive public healthcare, tatanggalin lahat 'yan, yung mga universal healthcare na 'yan, tatanggalin yung PhilHealth. Ibig sabihin, talagang pupunduhan ng gobyerno na yung kalusugan at hindi na dapat, magbabayad for an insurance. Okey lang 'yan sa mga mayayaman, merong HMO, pero gusto natin na, health for all. Parang sa lahat ng Pilipino ay talagang dapat malusog at dapat, lahat ay may access doon sa usapin ng kalusugan. Yun. Okay. Kap Mm. Edwin, So, alam naman natin, tulad ng sabi ko kanina, no, medyo kailangan natin ng representante ng healthcare workers at yan yung the Health Workers Party List 101. Alam naman natin na magiging mabigat. Panalangin ko na sana'y swertihin kayo, makapasok kayo, mas maraming miyembro ninyo, nominees ninyo makapasok dahil at least may lalaman talaga. Although mabigat ang laban dahil alam naman natin yung mga magiging kasama ninyo sa Kongreso ng mga traditional politicians, miyembro ng mga political dynasties, hahadlangan yan. Pero at least kailangan namin, kami mga ordinaryong mamamayang Pilipino, lalo na yung walang kakayahan at saka siyempre sa mga healthcare workers na magkaroon ng representante. Dahil alam naman natin yung patakaran ngayon di ba? Lalo yung mga congressman na nakalukulok dyan. Sabi mo nga, maraming budget, may akap kung ano-ano, may confidential funds. Samantalang kung paglalaanan ng tamang budget at aalisin niya mga walang kakwenta-kwentang mga programa ngayon na source lamang ng korupsyon, kayang-kaya talaga. Di ba? Ang problema, kaya nila hindi ginagawa yung panukala ninyong yan na total, libre. Dahil siyempre, kinakailangan na ang mga constituents ng ating mga representante, lalapit sa kanila, hihingi ng libreng gamot, hihingi ng referral sa ospital para sila'y bida, para tumanong ka ng utang na loob kay congressman. Si congressman! Siya yung nagbigay sa akin ng referral para makabawas ng bayarin sa ospital. Si congressman, pipila ka dun sa opisina niya, tuwing Huwebes, hingi ka ng libreng gamot, dadalhin sa sa pharmacy o kaya sa butika na baka kasosyo pa ng kapamilya niya, di ba ga? Na ang ginagastos naman galing di sa salapi ng bayan. Medyo mabigat. Ngayon, Sir Robert, kayo ang first nominee ng the Health Workers Party List Group. Nandiyan na, kaya na ipakilala na namin kayo. Pwede bang pakibigyan mo yung ating mga taga-subaybay? Marami kasi manonood nito Ito i-share natin, marami nag-share nito. Marami makakapanood. Ano ba yung summary platform ng inyong grupo? Bigyan mo sila. Ano ba yung daang tatahakin ng Health Workers Party List Group in case at sana nga mahalal sa Kongreso? Kami naman po sa Health Workers Party List ay meron kaming mga legislative agenda 'no, at tinalakay na nga natin yung pangunahing tatlong, plataporma na isusulong natin sa Kongreso. Kaya, yung ating panawagan talaga na free, comprehensive at public healthcare system ay dapat maisulong natin at yung safety protection ng ating mga health workers ay dapat talaga at saka yung welfare ay dapat talaga may sa katuparan dahil alam natin na, sinabi na nga natin yung bulok ang sistema ng ating healthcare system. Kaya kailangan mai-correct 'yan at, sa panukala natin, sa mga plano natin sa tatlong major, platform ng ating yung usapin ng, kabuhayan at kapakanan ng mga health workers, yung usapin ng para sa kalusugan ng mamamayan at para sa mabuting pamamahala.
dapat talaga isulong natin 'yan at, pina-promise namin na yung usapin sa kalusugan ay dapat bigyan talaga ng prayoridad ng Health Workers Party List para ang mamamayan natin na talagang hirap na magpagamot kasi ang daming mga pasyente ngayon. Kung titingnan natin sa outpatient department ano, ang haba ng pila. Pero kulang kulang ang mga health workers, pagod din ang mga doktor dahil nga sa dami ng pasyente. Kailangan ito masolusyunan. At the same time, isusulong natin talaga yung 5% na gross domestic product na rekomendasyon ng WHO para sa budget pangkalusugan ay dapat talagang maipatupad dahil alam naman natin na, ang daming pera sa Kongreso at kung bibigyan talaga ng prayoridad ng ating gobyerno ang kalusugan, mayroon tayong malusog na mamamayan at, talagang maiiwasan na natin yung pagkakasakit at the same time yung, nakabubuhay na sahod para sa mga health workers once na mayroon ng ganito at maayos at magkaroon ng regular plantilla positions, talagang ano, aayusin yung ating healthcare system at, tayo naman ang totoong boses ng mga health workers na uupo sa Kongreso kung papalarin, lahat ng mga usapin sa kalusugan, sa health workers, sa mamamayan natin ay talagang isusulong po natin 'to. Yun. Okay. So, Kapre, Meron ka bang nakikita na dapat i-overhaul ang Department of Health? Tama po 'yun ano, Kafrenia 'no, kasi, sa tagal ng panahon, sabi nga ng iba mayroong mafia diyan sa loob ng Department of Health. So, sabi nga natin, imagine isa 'yun sa example natin 'no, yung performance-based bonus sa mga health workers noong 2021 kasagsagan ng ating pandemya. Hanggang ngayon 2023 ay hindi pa natatanggap ng ating mga health workers. Sabi ng DBM, ng AO25, dahil nga palaging bagsak sa performance ang Department of Health, yung kanilang performance, doon sa department. Imagine 3 beses ng bagsak ang Department of Health Central Office. Sabi nga namin, kung 3 beses ng bagsak kaya nadadamay ang mga health workers, 'di ba pinapasara na 'yan kasi hindi naman sila nagfa-function ng maayos. Sabi sabi ko doon sa DBM, sabi namin doon sa aming dialogue, 3 bagsak na siya, pero nagsa-suffer ang mga health workers dahil ang ginawa niyong grading system ay binuo niyo, parang isang pamilya lang daw ang DOH. So, isama na lahat ang mga, hospital doon sa Department of Health. Sabi namin, dati naman ang grading system per hospital, per agency. So, meron kang good, better, and best. So, kung nagpe-perform ka, dapat makakakuha ka ng performance-based bonus. Kaya nga yung sinasabi ni Capri na i-overhaul ang Department of Health, tama po yun ano, kasi ang dami na diyan, matatagal ng panahon, USEC pa rin, ASEC pa rin, at, yung mga heads diyan. Kasi walang pagbabago, eh, walang pagbabago ang Department of Health sa kanilang mga pulisiya at parang wala tayong nakikitang brighter future para doon sa usapin ng kalusugan. Kasi kung ang namumuno diyan ay talagang open yung pag-iisip para doon sa libreng serbisyong pangkalusugan, dapat ito yung kanyang sinusulong. At alam natin na ang Secretary of Health ngayon, si Secretary Herbosa, ay siya ang utak ng privatization ng orthopedic. Nandiya diyan siya nun, siya rin yung may utak ng abolition ng Fabellia. So, talagang wala tayong maaasahan sa Secretary of Health ngayon kasi utak negosyo 'yan. At ito, magpapatupad na naman siya ng universal healthcare patungo sa privatization. May plano nga ang Department of Health na ang ating mga ospital ay gayahin yung mga GOCC hospital. Ang ating GOCC hospital ay Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center. Yung 4 na hospital na yan na GOCC hospital ay 30% na lang ang binibigay ng ating gobyerno doon sa maintenance, operating and other expenses. Pambili ng gamot, pambili ng mga supplies, pansahod sa mga contractuals, pambayad ng ilaw, kuryente. Alam niyo po ba na ang ating GOCC hospital, ang pasahod sa mga health workers ay nanggagaling sa kita ng mga ospital. So, parang inuutusan mo yung hospital, sige, mag-recruit kayo ng maraming pasyente para kumita kayo at meron kayong pampasahod sa inyong mga health workers. Instead na, gusto natin magkaroon ng health for all, parang ginagawang negosyo na. Kaya ito yung gusto ng Department of Health, baka kailangan bantayan itong si Secretary Herbosa kasi
as of 2020 doon may plano sila na talagang gayahin yung GOCC Hospital na mga 72 retained PUH hospital. Kaya nakakatakot ito dahil mas lalong maraming mamamatay ng mga Pilipino kasi wala ng access doon sa usapin ng libreng serbisyong pangkalusugan, libreng operasyon. Kasi kung titingnan natin magkano ba ang heart transplant, milyones, ang kidney transplant, milyones, pero iilan lang ang nakikinabang dito sa mga GOCC hospital ng mga pasyente dahil 30% lang ang binibigay doon sa maintenance, operating and other expenses. So ayaw natin ng ganyan at talagang kailangan talaga natin magkaroon ng panibagong namumuno sa Department of Health na pro people, pro health worker. Yun. Kaya pag nakita mo ang sitwasyon, talagang mapapamura ka eh. Parang Correct gagayahin po. mo ang pagmumura ni ano eh, ni Digong. Opo. O Kap Edwin, Oh, ay siya, ay gustuhin man namin ika nga ipahabain pa ang ating talakayan ngayong gabi. Dumating tayo sa punto na siguro naman naging malinaw tayo sa lahat ng ika nga naitanong namin yung mga sa palagay namin dapat magkaroon ng kaliwanagan at kita-kita naman namin na nabigyan mo ng tamang ika nga kasagutan ang mga tanong namin lalo sa issue ng mga health workers at saka yung problemang hinaharap at kinakaharap natin sa kasalukuyan sa issue ng health system sa ating bansa. Ihingi kami ng isa pang pagkakataon na baka pwede magbigay kayo ng mensahe, panawagan sa ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig dito sa ugnayan, mostly mga OFWs dito sa Europe at saka sa ibang bansa. Magbigay po tayo, Ka Robert, ng mensahe para ika nga mas higit na lang makilala, hindi lamang si Robert, kung hindi ang Health Workers Party List number 101. Sige okay. po, para sa mga kababayan natin sa nasa Europa, no, at sa ibang bansa pa po at sa buong mundo, nananawagan tayo na yung ating Health Workers Party List ay isang totoong boses ng mamamayan at tinig ng mga health workers. Ano? At gusto natin talagang maayos yung sistema pangkalusugan ng ating bansa dahil alam natin sa tagal ng panahon na nandirito tayo sa ating bansa, talagang hindi pinaprioridad ang usapin sa kalusugan ng mamamayan at ang safety, protection, and welfare ng mga health workers. At ang panawagan natin din ay suportahan ang ating Health Workers Party List 101 para magkaroon tayo ng totoong representante ng ating mamamayan at mga health workers sa lower house. At isa pa sa dagdag ko ay mayroon tayong kasamahang health worker din na tumatakbo bilang senador, si Nurse Alin Andamo sa Makabayan, at sana suportahan din natin dahil alam natin kung mayroong health workers party list sa lower house na magsusulong ng karapatan at kagalingan ng mga health workers at ng mamamayan, mas maganda rin po na mayroon tayong senador na magsusulong din kung ano man yung mga panukala natin sa lower house. At ito po yung si Senatorial Nurse Alin Andamo at dapat isama rin natin sa ating balota once na magkaroon tayo ng election sa May 12, 2025. Yun. Okay. Maraming salamat, Ka Robert, ha. Alam naman namin, this is not the first time na nakasama ka namin at every time na ika nga hihingi namin ng iyong presensya dito ay lagi kang available. So, huwag kang ika nga huwag ka sana magsasawa na baka maaaring sa mga susunod pang panahon ay makasama ka namin dito, no? So, Opo. mga maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang ating kasama si Ka Robert Rani Mendoza ng Health Workers Party List number 101. Maraming salamat po, Ka Robert. Maraming salamat po, Kap Reni, Kap Edwin po, at sa lahat ng mga Kap Edo din, at sa lahat ng mga Pilipino na nasa Europa at sa buong mundo. Maraming salamat po sa pag-imbita at sa susunod po sana. Okay. God bless po and good luck. Salamat. Maraming salamat, Kap Robert. Kasama po. Maraming salamat.